Ipinalabas ang Rush Hour noong 1978. Agad itong naging patok. Pinagsama ng komedya-aksyong ito tungkol sa magkaibigang pulis ang dalawang magkaibang mundo. Ginanap ni Jackie Chan, ang alamat ng martial arts mula Hong Kong, ang pangunahing papel ni Inspector Lee. Si Chris Tucker, na kilala sa kanyang husay sa pagpapatawa, ang gumanap bilang Detective James Carter. Idinirect ni Brett Ratner ang pelikula. Mabilis na naging pandaigdigang fenomeno ng pelikula. Nagustuhan ng mga manonood ang kakaibang timpla ng aksyon at komedya. Nagsimula ang kwento sa Hong Kong. Kinidnap ang anak na babae ng isang Chinese diplomat. Dumating si Inspector Lee sa Los Angeles para tumulong sa investigasyon. Ang makakasama niya ay si Detective James Carter, isang madaldal na pulis ng Los Angeles. Inatasan si Carter na ilayo si Lee sa gulo. Siyempre, walang nangyaring ayon sa plano. Nagkasagutan sila agad. Magkaiba ang kanilang estilo at personalidad. Disiplinado at bihasa sa martial arts si Lee. Maingay, padalos-dalos at maabilidad si Carter. Ang kanilang magkasalungat na pamamaraan ay lumikha ng mga nakakatawang sitwasyon. Nagdagdag ng kakaibang katatawanan sa pelikula ang pagkaiba ng kanilang kultura. Nahirapan si Lee na masanay sa mga kaugalian ng mga Amerikano. Hindi maintindihan ni Carter ang mga kultural na pagtukoy ni Lee. Ito ay humantong sa maraming hindi pagkakaintindihan. Ang mga hindi pagkakaintindihan na ito ang bumuo sa nakakatawang dinamiko ng pelikula. Nasaksihan ng mga manood ang walang tigil na biruan sa pagitan ng dalawang bida. Ang isa sa mga pinakanakakatawang eksena ay naganap sa isang restaurant na Chino. Sinusubukan ni Lee na umorder ng pagkain. Ngunit palagi siyang pinuputol ni Carter. Ipinipilit ni Carter na umorder ng Amerikanong pagkain. Ikinainis ito ni Lee at ng mga tauhan ng restaurant. Ginamit ang pagkaiba ng kultura para magpatawa. Itinatampok din nito ang pagkakaiba ng dalawang karakter. Ang isa pang di malilimutang eksena ay naganap sa isang spa. Sanay si Lee sa tradisyonal na masahe ng mga Tsino. Hindi ganoon si Carter. Ang resulta ay isang nakakatawang pagkakaiba ng inaasahan. Naranasan ni Lee ang magaspang na pagmamasahe ni Carter. Nagdulot ito ng mas maraming hindi pagkakaunawaan sa kultura. Ipinakita ng mga eksenang ito ang husay sa pagpapatawa ng dalawang aktor. Ang katatawanan ng pelikula ay higit pa sa pagkakaiba ng kultura. Ang kanilang mga personalidad ay lumilikha ng alitan. Seryoso si Lee sa trabaho. Gusto niyang mabilis na malutas ang kaso. Gustong maging sentro ng atensyon ni Carter. Madalas niyang pinapagulo ang mga bagay-bagay dahil sa kanyang pagiging padalos-dalos. Ito ang lumilikha ng klasikong dinamiko ng magkaibigang pulis. Sinusuportahan sila ng mga manood na malampasan ang kanilang mga pagkakaiba. Hindi lang puro tawanan ang Rush Hour. Tampok dito ang ilan sa mga pinakanakamamamanghang stunts ni Jackie Chan. Kilala si Chan sa kanyang acrobatic na estilo sa pakikipaglaban. Ginagamit niya ang paligid para sa kanyang kalamangan. Kitang-kita ito sa buong pelikula. Ang isang kapansin-pansing eksena ay ang pakikipaglaban ni Lee sa isang grupo ng mga kalaban sa isang tindahan ng mga antigo ng mga Tsino. Ginamit niya ang lahat bilang armas mula sa mga muebles hanggang sa mga seramika. Ang isa pang kahanga-hangang eksena ay naganap sa isang multi-story parking garage. Ginamit ni Lee ang kanyang liksi at kasanayan sa pakikipaglaban para makatakas sa mga humahabol sa kanya. Nagpadulas pa siya sa isang metal ramp gamit ang hood ng kotse. Ang mga eksenang ito ng aksyon ay patunay ng kahanga-hangang talento ni Chan. Siyempre, walang komedya-aksyon na pelikula ang kumpleto kung walang mga pagsabog. Hindi ka bibiguin ng Rush Hour sa aspetong ito. Ang kasukdulan ng pelikula ay isang kapanapanabik na paghaharap sa isang art exhibit sa Los Angeles. May mga pagsabog, barilan, at maraming hand-to-hand combat. Seksyon 4. Musika at kaguluhan. Nagdadagdag ng enerhiya sa pelikula ang musika ng Rush Hour. Ang soundtrack ay pinaghalong hip-hop at electronic music. Tugma ito sa aksyon at komedya. Ang theme song ng pelikula, ang War ni Edwin Starr, ay naging isang klasiko. Tumutugtog ito habang ipinapakita ang end credits. Sakto nitong nakuha ang timpla ng aksyon at katatawanan ng pelikula. Epektibong ginamit ng Rush Hour ang mga stock footage. Itinakda ng mga kuha sa Los Angeles at Hong Kong ang atmosphere ng pelikula. Nagdagdag ng spektacle sa pelikula ang mga karaniwang kuha ng car chase at pagsabog. Simple ngunit epektibo ang visual style. Pinapayagan itong tumuon sa mga karakter at sa kanilang interaksyon.
Seksyon 5, ang nagtatagal na pamana ng Rush Hour. Naging malaking tagumpay ang Rush Hour. Kumita ito ng mahigit $244 na milyong dolyar sa takilya sa buong mundo. Dahil sa tagumpay ng pelikula, nagkaroon ito ng 2 sequel. Ipinagpatuloy ng Rush Hour 2 at Rush Hour 3 ang mga pakikipagsapalaran ni Lee at Carter. Bagamat hindi ito gaanong pinuri ng mga kritiko tulad ng orihinal, naging matagumpay pa rin ito sa takilya. Ang impluensya ng pelikula ay higit pa sa pinansyal na tagumpay. Nakatulong ito para mapatatag ang pagiging bida ni Jackie Chan sa Hollywood. Tinanggap ng mga Amerikanong manonood ang kanyang kakaibang timpla ng aksyon at komedya. Pinatunayan din ng Rush Hour na maaring maging matagumpay ang isang buddy cop movie na may magkaibang lahing bida. Naging daan ito para sa iba pang matagumpay na pelikula na may magkakaibang cast.